Hey guys, right now we will show you this video regarding about how to store the meat properly in order for this to last. As you can see in our previous video, naka-ulcer na jud siya yung tawon. It looks so empty and luwi jud siya kayo ng tawon. So I asked my baby boy since we added some groceries, so he helped me to sort it out some of this. He knows already where to store this in the refrigerator, especially the yogurt. And right now I need to do this fast because we need to make sure that the meat are still fresh and to make sure that we avoid meat contamination. So I need to make sure that everything is clean before we put this one into the Ziploc bag. So as you can see, we just bought some ground beef, ground pork, and some frozen goods, and also bacon slice and beef steak. So right now we need to wash this just to make sure that everything is clean kaya na-added ng tawon siya sa atong mga meat. So after that, ato siyang patuloon so that before nato siya ibutang sa freezer. So ay panguna sa nato atong mga hot dogs kaya dali naman kayo ni siya nato mapak. So as you can see, makikita mo na yan. Magastos daw ako, charot. Nakikita mo naman, hindi na kailangan sabihin, charot. Joke lang. So I'm just using the Ziploc bag anyway kay mura may accessible sa ako but if you have a vacuum sealer, much better. But if you don't, you can also use empty containers, depende nimo as long as limpyo siya. But if you have some reuse a Ziploc bag, if you want to reuse that one, you have to make sure that you clean it properly. You need to make sure that you use boiled water and also bleach in order to avoid bacteria like salmonella. However, it's best to discard that bags that have held raw meat. Just mura gid siya pinaka-safe. And right now, initingog ang Shopee, by the way. So, kangalan nyo tamukayod kay ang Shopee, ko. So, right now, help me. Right now, I'm just doing this bacon segregation. So, para, ako din pagkwada ni is, magdepende lang sa ako ang ginaluto, ang akong ginasulod. We really need to make sure, this is very important, na i-freezer yun siya nato, ginalahi doon nato ang ato ang mga meat. Kaya lisod kayo, magsigit ang paggawa sa meat, unlike before, no, sa panahon pa sa kuan katigulangan. Sa una mag-store me og meat, sa mutang suguon ko ni mama na ay manok diha isulod na sa ref, automatic ang usag ni palit og usa ka tibuok manok, automatic idiretso nang butang namo sa ref without knowing nga dili dito siya maayo. So ang ginabuhat is ibutang dito rin kuha na po paksian. So I guess mostly ga buhat ani, which is not right. So we need to make sure nga ato jud na siyang i-freezer. And we need to make sure na gikat nimo na siya unsay imong ganahan lutuon, mura imo ipagawas, just to make sure nga dili ma-contaminate imong meat. Unlike before nga magluto kag manok, imo ram paksian man ibalik na pud sa freezer, which is very wrong jud. Kay kato siya ma-expose na siya sa bacteria. Di ibalik na pud mo sa freezer. Na ni kuan na siya, na defrost na siya, di balik na sa nimo sa freezer, which is really not good. Makadaot siya sa atuang health. Cause siya og mga different sickness. So, as you can see, kadi man jud nato siya maapas, no? Make sure nga i-refrigerate nimo siya well ga limpyo pa ka sa uban nimo nga meat. Para jud top priority jud nato diri is to avoid the bacteria. So, kani ato sa ginahinduan pag-ayo ato ang meat, depende nimo. Ang chicken day ako napalit kay napamay daghang mga buhok-buhok. Oy, naunsa naman daghang buhok na gabitay-bitay nga mga tambok-tambok sa ato ng pangkwaon. Depende ninyo og di ba nyo kaon. Basta ako gud siyang kwaon para make sure nga limpyo siya. Again, depende na ninyo kung unsaon ninyo pag-repack, pila ba kabag inyo isulod. So, kani ako nakapalit ko 2 kilos ani, kato naman yung mga ricados na daan. So, 2 kilos. So, mostly, every bag is half kilo. So, kada luto na ako, birala ko usa, then ay pan-froze nimo, then pack luto na. So, isulod na to ang ato ang pork cubes, mga pure pork cuts. At isulod na siyang hugasan, then palutuon. By the way guys, kanilang siyang akong gigamit ng Ziploc bag, as you can see here. Akong Ziploc bag, katulad ng mga baratuhon. So, kung dili na ko ganahan na ako na lang ilabay after use. Kay katulad siyang baratuhon nga Ziploc bag. So, dili kay siya sakit sa bulsa guys. Mga 50 pieces dagway, nara siya 140 something. So, dako na kay siya gamit. So, ang ato ang ground pork, magamata og mga etchos nga mga seasoning diri.
Wala dyan ako kalimti ang akong paprika. As you can see in the video, mo to siyang Spanish paprika, magod siya akong mga ingredients o mga charbalo nga ingredients, depende na ninyo kung sa inyo pambutang. Dayon likit-likit dayon, bula-bula sama sa ilang gibuhat sa inyo, bula-bulahon lang mo siya. Pislat na. Kakapoy jud kay ning mag-ingani kang ground pork. Ang like siya sa kamot, pero naarang gikumot nimong nawong sa imong kontra, pamuwala ang kakapoy, charot. Joke lang. So karon gama naman tag mga bula-bula, so ato ni siyang isulod sa ato ang ziploc bag. Dayan, tada! Ito din siya ibutang sa freezer. Ayun, so pagdugay-dugay, ibutang din sa freezer. Okay? Para i-make sure na ito nga limpyo ang ato ang meat o safe. So karon ato na pong butang na po ang ato ang beef, ground beef. So, depende lang kung mostly ako. Nga nira akong ginabuhat. So, tanawan nyo guys. After 2 days na ni siya, ang akong deep freezer. So, tanawa. Mura na siya bato. So, as what I have read in the research, no, sa Google, you can also search that one. May aning na frozen goods na mura na siya bato. It will last for around 4 to 12 months. But it depends on what kind of meat you are storing. But if fish gani guys, hindi ko na siya kaabot o mga ano ko na siya. I'm not really sure, but mostly weeks. And then, ato ang mga meat nga refrigerate ninyo mga 3 to 4 days or may nga nara. You really need to consume it right away. Basta naara siya nakastore sa refrigerator. So, mao to guys. Hope maka-help ninyo. Huwag na kang salamat. Hope if you like my video, please like and share para makatabang ko sa akong mga views. Thank you so much. Bye-bye. God bless.